Parehong nagulat ang aking biyanan at ang aking asawa nang makita ang ginagawa ni Hilary. Inagaw ni Natoy ang hilaw na isda nang akmang isusubo ito ni Hilary. Hinawakan ni Natoy ang pulsuhan ni Hilary, saka binuhat niya ito patungo sa pang-isahang silya. Pinahanap kami ni Natoy ng pwedeng ipanggapos kay Hilary. Itinali siya ni Natoy sa may upuan habang panay ang pagpupumiglas nito at sumasabay ang isang angil mula sa kanyang bibig. Nagkasundo kami ng asawa ko na umuwi sa Capiz, kung saan nandoon ang ina ng aking asawa na si Natoy. Matagal na rin nang huli kaming makadalaw sa lugar na kinalakihan niya. Abala kasi ito palagi sa kanyang trabaho, kaya nawawala na sa isip niya ang magbakasyon. Kung di dahil sa pakiusap ng aming anak na si Hilary, hindi pa nito maiisip na dalawin ang mga magulang niya sa Capiz. Pareho kaming guro ni Natoy sa pangpublikong paaralan. Baka sa mukha ni Hilary ang tuwa pagkababa namin sa sinasaking tricycle. Binaybay namin ang makitid na pilapil patungo sa bahay ng aking biyanan. Kumakaway-kaway pa si Hilary nang makita ang pinsan kahit medyo may kalayuan pa kami sa bahay ng lola niya. Pumasok sa bahay ang pamangkin ni Natoy at paglabas ay kasama na nito ang biyanan kong babae. Pumanaw na kasi ang biyanan kong lalaki. Mahigit 5 taon na ang nakakaraan. Ibinaba namin ang mga dala at saka humalik ako sa kamay ni Mama Lokring. Ganon din ang ginawa ni Natoy at Hilary. Iginaya kami ni Mama Lokring papasok sa bahay. Inabot ni Hilary ang mga pasalubong sa kanyang pinsan na si Ann. Nagtungo ang 2 dalaga sa kusina habang naiwan kaming 3 sa sala. Nababakas ko sa tinig ni Mama Lokring ang tuwa na dinalaw namin siya. Sa susunod na araw, uuwi din ang mga magulang ni Ann kaya parang naging reunion ang bakasyon namin ng asawa ko sa kanila. Dala ng matinding pagod, nagpasya kaming maagang magpahinga. Pagkatapos maghapunan, nauna akong pumasok sa silid upang matulog. Maaga din kaming mamamasyal kinabukasan upang sulitin ang 1 linggong bakasyon. Hindi ko na malayan kung anong oras ako nakatulog, basta nagising na lang ako dahil sa panunubig. Nilingon ko si Natoy at nooy mahimbing nang natutulog. Lumabas ako sa kwarto at dumiretso sa kusina kung saan nandoon ang banyo. Kakaupo ko lang nang makarinig ako ng kaluskos sa labas. Napakunot-noo ako sapagkat alam kong hindi iyon ordinaryong kaluskos lang. May naririnig din kasi akong tila humahangos at sumasabay pa ang nakakakilabot na alulong ng mga aso. Nagmamadaling tinapos ko ang pagbabanyo at agarang bumalik sa silid. Sumilip ako sa bintana kung saan makikita ko ang banyo. Isang pusang kulay itim ang aking natanaw sa likod ng banyo. Sa tulong ng ilang ilaw mula sa poste, malayo kong napagmasdan ang kabuuan ng pusa. Hindi ordinaryo ang laki nito kumpara sa normal na pusa. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito habang nakatingin sa bintana kung saan ako nakasilip. Pabigla kong naisarang bintana nang bigla na lang akong kinilabutan. Muli ko itong sinilip, ngunit wala na ang pusa. Tumigil na rin ang alulong ng mga aso. Bumalik ako sa higaan at pinilit na makatulog ulit. Subalit kahit anong pikit ang gawin ko, hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ng pusa. Tinignan ko ang relong pambisig. Pasado 12:00 na pala ng madaling araw. Muli kong ipinikit ang aking mga mata at iwinaglit sa isipan ko ang aking nakita. Baka din kasi namamalikmata lang ako dahil wala namang pusa nang buksan kong muli ang bintana. Di ko na namalayan kung anong oras ako muling nakatulog. Basta nagising na lang ako nang tumama sa aking muka ang sinag ng araw. Nadatnan ko si Mama Lokring sa kusina na naghahanda ng baon. Nagkasundo pala si Hilary at Ann na magpiknik sa ilog. Sumama rin si Natoy upang kumuha ng mga buko na gawing panghimagas. Tinulungan ko si Mama na bitbitin ang mga dadalhin habang patungo kami sa ilog.
Naikwento ko sa kanya ang nakita ko kagabi. Napansin kong napailing siya sa aking sinabi. Nagulat ako nang sabihin niya na aswang ang pusang nakita ko. May kumakalat umanong balita sa kanilang baryo na may aswang na gumagala. Nabibiktima ito at ang iba ay hinahawaan upang maging aswang. Nilukob ako ng kaba sa aking narinig. Natatakot ako para sa kaligtasan namin, lalo pa at walang idea ang mga kabaryo ni Mama kung sino ang aswang. Tinapik ni Mama Lokring ang aking balikat at pinatatag ang aking kalooban. Haka-haka lang umano ito na kinakalat ng mga tsismosa sa kanilang baryo. Nadatnan namin na masayang nagtampisaw si Hilary at Ann sa ilog. Si Natoy naman ay nasa maliit na waiting shed, nagkukuskus ng nyog. Inilagay ko sa mesa ang dala naming mga pagkain. Sinamyo ko ang sariwang hangin na sa probinsya ko lang nalalanghap. Napakasarap pagmasdan ang berdeng kapaligiran. Sagana sila sa iba't ibang pananim, lalo na sa mga gulay. Marami rin akong nakikitang mga hayop na kumakain ng damo habang ang ibang tao ay kumukuha ng gatas sa mga baka at kalabaw. Napakasarap talagang mamuhay dito sa baryo kahit malayo sa kabiasnan. Tinawag ko si Hilary at Ann matapos maihanda ang mga pagkain. Habang nag-aagahan, nagpaalam sa amin si Hilary na sasamahan niya si Ann na mamalengke. Inutusan kasi ito ni Mama Lokring na bumili ng isda at ilang pangangailangan sa pagluluto. Pinayagan namin ito total kasama naman nito si Ann. Umuwi na kami pagdating ng tanghali. Katatapos lang magkatay ng 2 manok si Natoy nang tumawag ang ama ni Ann na kapatid naman ni Natoy. Ipinaalam nito na hindi sila makakatuloy sa pag-uwi dahil sa isang emergency. Sinabihan na lang ni Natoy na kami na lang ang dadalaw sa kanila. Isasama din namin si Ann at si Mama Lokring pabalik sa Maynila upang makadalaw din ng mga ito. Tuwang-tuwa naman ang nasa kabilang linya sa narinig. Nagbanta pa ito na magtatampo kapag hindi tinupad ni Natoy ang pangako na ikinangiti na lang ng asawa ko. Magtatakip silim na nang makauwi si Hilary at Ann. Marami itong pinamili na kasya sa 2 linggo. Napansin kong walang imik si Hilary at dumiretso ito sa silid nila Ann. Di na lang namin ito pinansin ni Natoy dahil baka napagod ito sa pamamalengke. Ang sabi ni Ann, dumaan pa sila sa mall upang mag-shopping. Nag-aya raw kasi si Hilary. Binuksan ko ang silid nila Ann nang mapansin kong nakaawang yon. Pagpasok ko pa lang, napansin ko na mahimbing ang tulog nito. Tinapik ko ang balikat ni Hilary pero umungo lang ito at muling bumalik sa pagtulog. Napailing na lang na lumabas ako sa silid ni Ann at nagtungo sa maliit na balkonahe kung saan nandoon si Natoy at Mama Lokring na nag-uusap. Napabuntong hininga ako habang ikinuwento sa kanila ang napansin ko kay Hilary, ngunit katulad pa rin kanina ang nakuha kong sagot. Nasa sala pa ako, bandang 10:00 ng gabi nang lumabas sa silid si Hilary, kasunod si Ann na hindi mapakali. Tinawag ko ito subalit dire-diretso itong pumasok sa kusina. Tinanong ko si Ann kung ano ang nangyari ngunit nagkibit balikat ito. Basta, nagising umano siya nang sakalin siya bigla ni Hilary. Agad na nagtungo ako sa kusina nang bigla na lang may nabasag mula doon. Pinanlakihan ako ng mga mata nang tumambad sa amin si Hilary na kumakain ng hilaw na karne. Hayok nitong kinain ang mga nagkalat na isda at karne ng baboy. Inutusan ko si Ann na gisingin si Natoy at Mama Lokring. Tumalima ito kaagad sa aking inutos. Parehong nagulat ang aking biyanan at ang aking asawa nang makita ang ginagawa ni Hilary. Inagaw ni Natoy ang hilaw na isda nang akmang isusubo ito ni Hilary. Tila ikinagalit ito ng anak namin dahil agad siya nitong sinunggaban. Nanlilisik at naging mapula ang kanyang mga mata. Napansin ko rin ang walang patid nitong paglalaway. Hinawakan ni Natoy ang pulsuhan ni Hilary saka binuhat niya ito patungo sa pang-isahang silya. Pinahanap kami ni Natoy ng pwedeng ipanggapos kay Hilary. Itinali siya ni Natoy sa may upuan habang panay ang pagpupumiglas nito at sumasabay ang isang angil mula sa kanyang bibig.
Nagkatinginan kaming apat hanggang sa sinabi ni Mama Lokring na tila nayanggaw si Hilary kaya ito kumakain ng hilaw na karne. Nilingon nito si Ann na nagtataka rin. Tinanong siya ni Mama Lokring kung saan pa sila umabot ni Hilary habang namamasyal. Saka palang tila may naalala si Ann na nagpagulat sa amin. Nawala umano ito kanina habang namamalengke sila. Hinanap ito ni Ann at nakita niya umano ito na bumibili ng fishball. Inaya pa umano ni Hilary si Ann na kumain pero tinanggihan niya dahil katatapos lang nilang kumain ng banana Q. Dinala namin si Hilary sa isang manggagamot na kilala ni Mama Lokring. Bihasa daw ito sa mga ganitong uri ng sakit at lahat ng nagpagamot sa kanya ay gumaling. Panay ang pagpupumiglas ni Hilary habang sinasakay siya ni Natoy sa may tricycle. Umaangil ito at tila may huni ng sisiw ang lumalabas sa bibig ng aming anak. Nilukob ng kaba ang aking buong sistema, dala marahil ng takot sa pwedeng mangyari kay Hilary. Umiiyak na si Ann habang sinisisi ang sarili. Inaalo naman siya ni Mama Lokring na mababakas din ang takot sa kanyang muka. Si Natoy naman ay mahigpit na hinawakan si Hilary upang hindi makatakas. Alam namin na kapag nakawala ito, malaki ang posibilidad na hindi na namin siya muling makikita. Mas binilisan pa ng driver ang pagmamaneho hanggang sa nakarating kami sa bahay ng manggagamot. Bumukas ang pinto sa bahay ng albularyo kahit hindi pa namin ito kinakatok. Sinabihan ko ang driver na hintayin kami dahil malayo pa ang uuwian namin. Mula sa nakabukas na pinto, nakita namin ang matandang lalaki na tinatawag na Apose. Sa tansya ko ay mahigit 70 anyos na ito. Sinabi niya sa amin na alam niyang darating kami upang ipagamot si Hilary dahil nayanggaw ito ng isang aswang sa palengke. Bigla akong pinagpawisan sa narinig. Mas lalo pa akong naging kabado habang pinagmamasdan ang naghihirap na si Hilary. May pagkakataong namimilipit ito sa sakit ng tiyan. Pinatuloy kami ng manggagamot at saka ipinahiga si Hilary sa papag. Inutusan niya si Natoy na itali ang magkabilang kamay ni Hilary sa headboard upang magamot niya ito ng maayos. Kumuha ito ng isang kalamansi at hiniwa. Ipinaamoy niya ito kay Hilary na halos mapugto ang ugat sa leeg sa malakas nitong angil. Nilingon kami ng manggagamot, sabay sabing kumpirmadong nayanggaw nga ang aming anak. Kumuha ng dinikdik na bawang ang albularyo sa kanilagyan ng konting asin at pinigaan ng kalamansi. Mas lalong nagpupumiglas si Hilary nang makitang inilapit ng albularyo ang kutsara sa kanyang bibig. Hinawakan ni Natoy ang magkabilang pisngi ni Hilary upang mainom niya ang laman ng kutsara. Mas naging agresibo si Hilary nang makawala sa pagkakagapos. Umusal ng isang dasal ang albularyo pagkatapos. Muli itong nagpiga ng kalamansi. Nilagyan niya ulit ng asin ang katas ng kalamansi at pinainom ito kay Hilary. Inalabas ng albularyo ang balde mula sa ilalim ng papag. Itinapat niya ito sa mukha ni Hilary at hinayaan sumuka doon ang anak namin ni Natoy. Pinahid ko ang luhang naglandas sa aking pisngi dahil sabag na aming nadama habang pinagmamasdan ng aming anak. Tulad ko, naging emosyonal din si Mama Lokring at Ann na nakamasid sa kanyang pinsan. Maya-maya, sumuka ng napakasangsang na likido si Hilary. Tinakpan ko kagad ang aking ilong upang hindi malanghap ang nakakasulasok na amoy mula sa isinuka ng aking anak. Inalalaya naman ito ni Natoy habang walang tigil ang pagsusuka nito. Ibinigay sa akin ng manggagamot ang dinikdik na bawang at ipinilagay sa pusod ni Hilary. Tumalima kaagad ako at muling pinainom niya ng katas ng kalamansi na may asin si Hilary. Mahigpit nitong hinawakan ng aking braso upang doon kumuha ng lakas. Ramdam ko ang panghihina nito habang walang patid ang pagsusuka. Sa bawat pagsusuka niya ay hindi mawawala ang malansang amoy nito. Isinuka niya ang lahat ng kinain na hindi natunaw hanggang sa nagimbal ako sa huling isinuka niya. Halos hindi ako makapaniwala nang bigla na lang sumuka ng isang sisiw si Hilary.
Luray-luray ang katawan ng sisiw na animoy nasunog. Kulay itim ito at naglalagas sa mga balahibo. Binudburan ng manggagamot ng asin ang balde na may suka ni Hilary. Napaatras kami nang bigla na lang nagliyab ang balde matapos lagyan ng asin. Napansin namin ni Natoy na namumutla ang aming anak matapos sumuka. Pinagpahinga muna siya ng manggagamot nang sa ganun mabawi ni Hilary ang lakas na kinuha ng aswang sa kanya. Mabilis itong nakatulog, dala ng pangihina at pagod. Nang makasiguro na ayos na si Hilary, lumabas ako upang bayaran ng driver. Sinabihan ko na lang siya na sunduin na lang kami kapag umaga na. Pumasok ulit ako sa loob at tumabi kay Hilary. Malaki ang pasasalamat namin sa manggagamot dahil sa pagkaligtas niya sa buhay ng aming anak. Umaga na nang magising si Hilary at wala itong maalala sa nangyari. Humingi naman ng paumanhin si Ann sa kanya kahit wala naman itong kasalanan. Tinapos namin ang bakasyon sa kabila ng nangyari. Isinama namin si Ann at Mama pabalik sa Maynila tulad ng ipinangako namin at dinalaw ang mga magulang ni